Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Martes. Nandito pa rin po tayo sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM at ako po si Karen. At ito naman po si Among Jean, nagbabalik sa inyo pagkatapos ng pagkahaba-haba oras lang naman. Oras? Pagkakawala, mahahabang oras na. 1 week naman, Among. At na-miss naman talaga kayo ng ating mga texters, ng ating listeners. Nagtitext naman sila eh. Nakikinig sila pero namimiss daw kayo. At pustahan tayo mamaya. Yung text naman nila, namimiss na nila si Father Bong. Yes. Siyempre kung sino yung wala, yun yung namimiss. Ganun naman talaga. Mamimiss ka kung nandiyan ka. Oo nga naman. Alam mo, hanapin ka kung nandiyan ka. Pag wala ka na, doon ka hinahanap. Of course. Pagpatay ka na. Ay! Wag muna. Bakit ba pilgrimage muna? Wag mo nang kamatayan. Masyado namang mabilis. Kwento nyo muna kung anong ginawa po ninyo sa sa inyong pilgrimage. Ay, nagbiyahe kami ng 14 na oras sa land travel. Mula dito hanggang sa syudad, no? Sa lungsod ng Naga. Ang Naga ay capital ng Camarines. Opo. Sur o norte? Sur. Sur ba? Ay, Camsur. Camsur, yes. So, then from there, nagpahinga muna, no? Kasi after 13 hours, medyo groggy, no? Siyempre. Pero mas magandang biyahe kasi we left during the day. Ang ganda ng scenery. Maski ba naman ito yung nakakapagod? Kasi pag yung objective mo naman ay maganda. Opo. Na yung maski pagod ka dahil nakamit mo yung objective mo at pagkaganda-ganda ng objective mo. Opo. Hindi naman lakwat siya kasi. Hindi man pahinga eh. Dahil alam namin, hindi naman kami mapapahinga. Siya makakapahinga dun sa you hit the road every day, no? Pero yung makita mo yung mga sceneries, talo na yung objective mo na makapagbisita ka dun sa kanilang mga lumang simbahan at kanilang mga shrines, ay talaga namang napakagandang karanasan nun. Alam mo yung parati kong tinitignan? Alin po? Nung nagbibiyahe, kulang na lang kung di ko sabihan yung driver na huminto muna eh. Pagdadaan kami doon, lalo na nung paglampas sa may Quezon na, lampas na ng Quezon. Opo, malapit na ng Actually, nasa Camarines na kami. All throughout those roads, pag madadaan kami doon sa mga sapa, mga ilog, gusto kong pahintuin yung mga sasakyan talaga. Just to show them, gusto kong sabihin, nga, bumaba tayo at mainggit tayo. Oo nga. Ano nga mong sabihin mainggit tayo? Maiinggit kayo pag nakita ninyo kung ano yung mga nandyan sa ilog. Pristine waters, no? Tapos, naliligo yung mga bata. Talaga naliligo. Kasi malinis talaga. At naglalaba. Naku. Ibig sabihin, na pag nilaban mo ang damit mo doon, talagang malinis. Hindi pwedeng burak-burak o kaya mabantot yung pamipi mo eh. Makes you think, no? Makes you think. Tapos ako parati ko tinasya, nagtanim ng mga buko niya yan, mga nyug na yan, ano? Puno ng nyug, hanggang sa taluktok ng bundok meron. Ha? Dati pa po yun, pero kasi pinapalitan yan eh. Inaalagaan talaga. Pero ang ganda. And then when we went to the city, it was always green. Siguro maulan. Dahil umuulan nga naman, no? Maulan po talaga sa area na yun kasi yun yung ating Pacific Seaboard na tinatawag. Well, the first thing we did when we got off, we were at the Basilica of Our Lady of Peña Francia. Pagdating namin doon, natatandaan mo, kasama kita doon. Nung unang, June, no? Convention naman yun. Right. Tayo ni na Tita Shirley yan eh. Kami nagbisita kay Ina. Ina ng mga Bicolanos. Kung tayo, may Virgen de los Remedios, sila may ina. Meron din. Yung ina, yung Peña Our Lady of Francia. Peña Francia. Pero mas malawak yung nila. Opo, mas kasi devotions. The whole Kabikulan. Pag sinabing Bicol naman kasi, Among, that's more than one province, di ba? Yeah, that's Camarines. 5 provinces yan. Camarines Sur, Norte, the province of Albay, the province of Sorsogon, then you have Catanduanes, no? Kaya Bicol region yung tawag. Masbate. Kaya pag sabi nila, pupunta ako ng Bicol, saan sa Bicol? Napakalawak ng Laki Bicol. nun. Parang sinabi mong pumunta ka ng Central Luzon.
Yeah. Na hindi lang Pampanga, maraming ibang probinsya na nandyan. Oy, we saw the beautiful basilica that they have. It's quite modern, pero Malaki po yun. Oh, malaki. Para ko naalala Santo Domingo Church pag nakikita ko. Nainggit na naman ako, Among, kasi pag Ako may din. events, yung Oo, tsaka ang napansin namin doon, bukod sa wala silang mga simbahang maliliit, maski yung mga kapilya nila are Malalaki. considerably big. Parang ang isang kapilya lang nila doon na parang, yung isang nakita kong chapel ng isang barrio, yung San Isidro. Abay, kasing laki na ng, halos kasing laki ng mga town churches natin. And then, malalawak ang kanilang mga lupain. Opo. Yun kasi, malawak talaga yung Bicol area, Right. yung region. Kaya malalaki din yung mga Oo, simbahan. malalaki sila. Wala silang mga squatters. Hindi katulad yung sa atin, kung may mga problema sa mga simbahan, may mga May mga squatters sa I tabi. would say Opo. squatters pa ba ang tawag sa mga gano'n? Yung Olan Grabber. Kasi Among mas urbanized tayo eh. Right. So, Yung sila, malalawak, so they can really have their own yung kanilang mga activities, and they can put yun dun lang sa Basilica. Sabi ko, maski 10 hektarya meron yun eh. oo nga. Hanggang dun sa may Kalikod-likuran. Then we went to the cathedral, of course, no? Yung pagdating pa lang namin doon, we reached Naga City just a little before lunch. Nag-lunch na kami doon. We were already able to visit 7 churches na. Wow. Yung mga dinaanan po ninyo, no? Oo. Ay, naku. Pinuntahan namin, pati yung mga maliliit na chapels. And we saw, during that day, we went through 2 churches for their pilgrimages ng May. Ang cathedral at ang basilica. Pero Among yung talagang sadya po ninyo doon, yung Peña Francia, yung Yes. major reason, Yeah, di ba? right. Yung magbisita kami sa Our Lady of Peña Francia. In fact, nag-lodge kami dun sa kumbento ng mga Daughters of Mary. So, saya-saya. Masaya, no? Dahil may mga Kapampangan sisters Oo nga, doon. 2 o 3 yata yung mga nandun na madre. Although, unfortunately, merong isang madre. Kilala mo si Sister Rita. Opo, taga Santa Rita yun. Na-stroke. She was Oo nga. in the hospital. Ay, maski nung pinuntahan natin nun, di ba, nagkasakit. Opo. So we nasa went to hospital visit na. her in the hospital. She was doing well na, pero you could tell that she was not really in good situation yet. But siguro lumakas ang loob nung makita niya mga kababayan niya. Siyempre naman. Oo. Lagi namang matutuwa pag may bumibisita. At Lalo of course, na yung nandun mga si kababayan. Sister Eder, no? Mhm. Sister Eder. Narciso. Ayan. O then, Among, from there, umibot kami ng Sorsogon, another 2-hour drive, no? Umikot kami. ang layo nun. Binaybay namin ang province of Albay, then we went to Sorsogon. We were able to visit Bacon Church and the Cathedral of Sorsogon Diocese. Facing the sea, ha? Ang ganda. Oh, yes. Nakaharap siya sa dagat. Sabi ko, siguro pa na yung ang panalangin doon, wag muna pong magka-tsunami, no? Yung mga ganon. Tininervous ako. Hindi naman. Pero ang ganda. Mhm. Ang ganda. Among, Beautiful. ayan, may mga nagte-text na sa inyo. Sabi ni Eliel, welcome back, Among Jean. We miss you so much. I'm half Bicol. Rances are from Albay. Mga kayo manggi daw. Ah, yes, of course. O, tapos may former parishioner kayo na nagte-text na. Magandang tanghali po at welcome back daw kay Among Jean at kumusta na. At ayan, pakinggan po natin ngayon tanghali ang pagbabalik ni Among Jean. Pero Among, kasi pinag-usapan natin, di ba, yung inyong pilgrimage, pumunta po kayo sa Naga, binisita niyo yung Our Lady of Peña Francia. Aba, Mama Mary na naman yan. Yes. Ibang, hindi Virgen de los Remedios, another title, no? Yeah. Title of the Blessed Virgin. Yep, Yung of course. sabi nga natin, sa Loreto Litany pa lang, 50 na yan eh. Yung mga Siyempre. titles. May iba pa na wala sa litanya. Uy, dami. Hmm. Mga titles naman ng Birhen na sinasabi. May mga minor titles sa Opo. Birhen. Tapos may mga popular titles. Yung mga binigay ng mga tao. No? Opo. Among, yung pinag-uusapan namin ni Father Bong last week. Uy, narinig ko. Pinahirapan yung mga nakikinig sa radyo, no? Nag-Christological kayo? Wag na Binigay niyo sa ilang araw? 4 na araw? Dapat. Hindi pa 2 kami tapos. taong kong kinuha yan, no? Kaya nga kayo Christological. yung, kaya nga sabi ni Among Bong, kayo yung Ay, siya din kinuha niya yan. kayo daw yung magtutuloy dun sa nasimulan namin.
So, Kristo, kung ano-ano yung mga titles na ginagamit natin para kay Jesus. May Lord, Yes. Son of God, etc. Kasi, among, di ba, kaya po natin sinimulan ang mga ito. Kasi sino ba itong ating pinaniniwalaan? Sino ba itong ating sinasabing Diyos? Bakit ang na daming identities, sinusundan? ano? Oo nga, iisa lang siya, pero kung sino-sino, kung minsan conflicting pa yung titles na ginagamit. Di tulad kunyari, kung tayo, 'di ba? Ikaw ay si maganda, ikaw anak, Oo. ikaw yung hindi nagko-conflict. Pero ito may suffering servant. Tapos may king. Oy, hihiramin ko yung expression ng mga Hindus, ha? Ano po? Hindi ko sinasabing bumababa ako sa level ng mga Hinduista. Mm. Ang tingin nila sa The Infinite One, no? Well, sila din ang dami niyan, no? Opo. 'Di ba? Why is it pag tinanong sila, bakit sa inyong filosofiya at relihiyon bilang mga Hindu ay pagkadami-dami ng mga Diyos ninyo? Alam niyo ang kanilang sinasabi, and it's time to think about this too, no? What do you know? Why are you surprised, sabi niya? Why are we surprised? When He is the all-powerful God and He or She can be anything and in everything. Oo nga naman, kasi In a way, totoo yun, no? kinukulong natin sa sarili natin kung Right. ano yung akala natin, haka-haka. Yung hindi natin alam, baka naman si Jesus may ibang kaanyuan pa o may ibang manifestations. Hindi natin alam kung ano. Yes, ang Diyos, no? Ang kadyosan yun, ang ibig nila sabihin. Kasi ang mga Hindu sa kanilang filosofiya, kaya sila may Brahma, mayroon silang Vishnu. Kasi para sa kanila talagang you cannot capture the Infinite One. Oo nga. You cannot capture. Kaya sila para sila ini-incarnate din nila. Ay, iba naman po. Kinikilala nila Opo. siya sa mga iba-ibang pagpapahiwatig niya. Remember, when the fullness of time came, the divinity became human. Oo nga. And si Santo Tomas ng Aquino yan, ha? Hindi nagpunta ng India. Opo. And yet, Opo. binanggit niya yung sinabi ng mga sinaunang, Ibig sabihin namang nasa consciousness. Oo. May tawag dyan yung common conscious yata, something like Oo. that, yung Kaya- collective conscious. Kaya nga, pati tayo, kung si Kristo na ang ikalawang persona, yan na, no? Yan Nagkakaroon na. na siya ng ikalawang persona. Nag-a-assume na siya mayroon siya isang Panginoon, siya ay anak ng Diyos, siya ay anak ng tao, siya ay hari, siya ang Kristo. Ang daming title niyan, no? Opo. Ibig sabihin, sabi, it's a manifestation na talagang hindi mo maapula ang... May kahon, may amisan. Mm-mm. Kasi he's more than whatever we think he and is. there is so much depth of meaning in all of these, Opo. no, sa kanyang manifestation. Di katulad baga na si Apong Jin. Maski anong dagdag mo pang pangalan sa walang depth na, hindi na magkaka-depth yan, iisa parate. Apong Jin Pogi, pareho din sa Apong Jin Kalbo, Apong Jin na masungit, na hindi Mapamuisit, hindi nagdadala ng depth. Dali. Hindi, not because I assume all this is powerful, no, hindi. But kay Kristo, iba pag sinabi mong Panginoon, iba yung talagang dating ng iba. pagiging Panginoon. Pag sinabi mong siya'y anak ng Diyos, Iba. iba din. Anak ng tao, the Son of Man. Mas nakikilala natin, pero hindi Yes. nag-iiba yung pagkatao Right. at pagka-Diyos niya. Pero yung pakahulugan, Opo. yung epekto, yung dating, no? Because He is God. Yes. He is God. Pag sabi mong sagradong puso, my God, ang dami sinasabi niya. Among, anyayahin po natin yung ating listeners. Kasi kung meron din silang sariling tawag sa ating Panginoong Hesukristo o kay Jesus, text lamang po ninyo sa ating mga numbers sa Smart 0918-351-8282 0918-351-8282. For Globe subscribers, 0917-363-3738 0917-363-3738. For Sun subscribers, 0923-231-4124 0923-231-4124. Mag-text lamang po kayo habang tayo nagbe-break.
Crucify me, body of Christ, save me, water from the side of Christ, wash me, passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Funny Man by Michael V. Bata pa lang, magpatawa na ang aking hobby. Naisip ko, pinanganak yata akong mag-comedy. Pero dapat lagi akong may energy, so I take Enervon para matibay ang body. Seryoso yan, di na joke yan. Sa linya ko, kailangan ko yan. Basta lagi tayong nag-Enervon, ang gigil natin sa trabaho will go on and on. Little did he know. Wanna know more about my happy story? Go to the Enervon Facebook page and see all its glory. Take with proper diet and exercise. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Mag-Enervon everyday so you can make happy happen. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Among kanina may pinagkukwentuhan tayo habang nakikinig tayo ng awitin, no? Si Kristo may mga titles at may siya na mismo, di ba, siya yung nagsabi, I'm the Son of God. Yeah. I'm the Son of Man. May kinukwento po kayo na hindi niya masyadong Kinikilingan. kinikilingan. Para Parang bang siya yung nangingilag siya doon sa title na pag yun. tinatawag siyang ganito, yung sagot niya kung sa panahon natin, no, yung Ikaw parang nga nagsabi. ikaw nagsabi, sige, There's parang an ganun. admission on his, may admission doon, pero para bang he's not very keen doon sa ganong title. Ano po ito? Yung title niya bilang isang hari. Hari. King. Oo. Bakit po kaya? Kasi ang connotation yan no, sa mga ito sa panahon noon pag sinabi mong hari, tignan mo, yan nga ang kinapahamak niya sa bagay. Pinako siya sa krus. Pinako sa krus Pepala dahil- Sande, pauling nanining aos da Sinabi ngayon. kasi, oo. Di ba yung mga loko-lokong mga Hudyo? Kasi siguro sabi ni Kristo, sa loob-loob niya, mga loko kayo? Hindi ko na nga inamin yan, maski totoo, pero tapos yan pa napili ninyo talagang ibasibas sa akin. Eh di, ako naman yung mga Hudyo, sasagot ko, Mhm. My Lord, the truth hurts. Oo. Sabi nila sabi ho niya, hari siya. In fact, so they heard him say it, no? So in a way, Baka pagkausap niya yung kanyang ama, di ba? Kung Oo. minsan, malay mo, nag-uusap sila, may nakarinig. tapos ayun, kinalkal na kasi iba yung pakiwari, iba yung understanding, iba yung dating ng pagiging hari sa mga Hudyo. Nung panahong yun po, yes, no? it's a political issue. Sa bagay, kahit ngayon, pag sinabi mong hari, yung imagery na papasok sa iyong isip, may corona, nakaupo sa magarang trono, Yes. nakadamit na magarbo, maganda. Kahit simple yung tabas, pero yung yari, among, di ba? Oo. Hindi pwede yung sinusuot natin na cotton at Siyempre, kaya halimbawa, no, yung
let us take the word mayor, no? Mhm. Sa atin, mayor. Mayor. Mayor is, ibig sabihin, nakakatanda actually, no? Kaya yung senior, pinakamataas. Senior. Mahigit sa. Oo, mahigit halimbawa, sa kung atin. sabihin ko, ako'y mayor, Mhm. ako'y dumating na mayor. Yung meaning ko sa akin, alam ko yung meaning ko na sinasabi ko, yung pagiging mayor ko, yung pagiging isang kuya, mapagbigay, no, in that sense. May nakarinig sa akin, halimbawa, na naintindihan niya yung sinabi ko, politikong pampolitika. Baka bulungan ang sasabihin niya, ayan po, tatakbo daw po ng mayor ng San Fernando si Apon Jin, no? Di nagalit sa akin, siyempre, yung mga... Oo nga. Siyempre, parang ganun ang nangyari kay Tsaka, Chris. among mangilagno po kanita or wari, imbis na kunwari ngayon, masalesed akong kautos, guards off, kumbaga, yung very at ease, istungati ng threat, kay gana-gana sabianda in front of you. Ano na. Pero alam mo, sa totoo lang, hari naman talaga si Kristo. Dahil Diyos siya, no? Ang Opo. pagiging king, reign, no? Rex. Dahil siya ang may likha sa kanya pamamagitan niya, nalikha ang lahat, no? So, in fact, He is King of Kings, no? He rules over all. No? He rules, ibig sabihin yung kapangyarihan niya ay sisiw lang yung mga ibang hari, no? It's not something not political because it is beyond the forces that we know. It is mas nakakahigit sa lahat ng pagiging hari. Sa kanyang paghahari, kaya he's King of Kings because to be direct, walang kwenta sa kanya yung mga hari-haring yan. Wala. Opo, kasi hindi iba. niya kailangan. Iba yung kanyang mataas na uri ang paghahari niya. Doon ngayon, pero si Kristo pa rin, no, masabi natin na para bang mas iniiwasan niya yung title na yon. Kasi, nga naman namang it is open to misunderstanding. And it was misunderstood. It was. Kasi naging threat tuloy siya sa mga hindi naman dapat threatened Kasi hindi naman niya kinukuha yung kanilang ari-arian, hindi niya kinukuha yung mga yaman, yung power. You remember nung yung kailan lang pinagdiwang natin ng Feast of the Epiphany? Opo. Nung The other Sunday. Oo, ito yung mga tatlong mago, no? Sabi, napagtanong sila sa Jerusalem, narinig ni Herodes, sabi ng mga mago, nuka rin niya itang batwin dingari daring Hudyo. Ikit miyang bayong ingkayang batwin. May gulo lang ande ka kasi din ng Herodes, ulimbano ng Herodes, yung ngari nga ng Herodes. Baya ko ito, talwalap sabihan na. Ano lang among ngayon, kunwari po ngayon, nung damdaman yung atin rector king cathedral, daratang kayo medyo... Sabihan na yapong kayo po yun. kayo medyo, excuse me, Nino? Nung matako kung... Adi po, itang yayo, kagising yung kay nga, bakbaloy kay rector, ala naman may kisabi kay kayong alilanda kayo, kay ba't biglang paugtuan, atin kanong daratang rector, kayong mga, ay, may nangyaring ganun? Ay, sasabihin kong diocese, ha? Sa Katoliko talaga? Sa diocese ng Malolo sa Bulacan. Hindi ko nasasabihin kung alin parokya. Nagmimisa yung isang pare, may pumasok na at the time na hindi po ito recent, ha? Dati pa. No, hindi to, tsaka hindi to inventado, totoo ito, nangyari ito. Kasi nagmimisa yung isang paring sa kanyang parokya, puno ang simbahan. And nakahirit na siya sa kanyang nag-homily na siya. Bigla doon sa may pintuan ng simbahan, may sumigaw. Sabi niya, wala kang karapatan. Ay. Tapos nahinto yung pare, na-intimidate. Pagtingin nila ngayon, may isang tao doon nakabihis pare. Hindi lang pala pare, nakabihis obispo. May hawak-hawak siyang daw na bakulo? Staff? Staff yata. Nagkagulo ngayon. Siyempre, sino yun? Ako ang tunay na pare at ikaw ay hindi. Sabi yung hamon sa kanya. Sino po yun? Si Father, nung sa pagkataranta niya,
Ay, hindi ho. Ako yung pare. Naging argumentation Okay. yung nangyari sa... May show sa misa, ha? Imbes na sabihin, syempre, may nag-dare sa kanya dun sa kanyang... nayanig yung mundo ni Padre. Siyempre, biro mo magmisa ka. Oo. Ay, yan naman nabanggit kahit kasi yung bang, itong kasing title ni Jesus na ito ay, he knew it is true, he knew it is his, or it was his, but he never openly claimed it, no? Oh, Kasi nga, yung implication kasi ng baka kung anong maisip ng mga... magkaiba. Hindi yung king of material possessions. Mhm. He was king of another realm. Right. Kaya nung tinanong siya ni that famous dialogue niya with Pilate, no? Mhm. Are Yun. you a king? Tapos sabi ng Kristo, do you say this of your own accord or did somebody just make chismis to you? No? In short, In short, may nagsabi lang sa'yo. may nagsabi niyan sa'yo. O alam mo yan talaga. Parang gumawa pa siya ng riddle. Mhm. And then, yun na. Tapos nung, my kingdom is not of this world. Ayan Ayan na. Sinabi na niya, my kingdom. Siyempre, pag may kingdom ka, di hari ka. Hmm. Kaya yung mga nagsasabi, kayong mga Katoliko, sabi, Hmm. mali kayo, di yan hari si Kristo. Ano yung mga Kristong hari yung sinasabi ninyo? Ay, gonggong, sabi ko, magbasa ka ng Biblia. Sabi ni Kristo, my kingdom is not of this world. Ibig sabihin, may kaharian siya. Pag kinlay mong may kaharian siya, may siya hari, no? Mhm. Siyempre Ako po. pa, hindi ko masabing may kaharian ako dahil alam ko hindi ako hari. Siyempre. Kakayong magbasa kayo ng Biblia, no? Sasabihin naman sa Simple na inyo, lang, no? nag-hallucinate kayo kung sasabihin niyo. Mapaaring minsan patalimhaga, no? This is my kingdom. Patatawa ano ka. yun? Ibig sabihin dito lang, hanggang dito lang ako. Di ba, kahit kami lang na, kunyari may kwarto ka, yung kwarto mo sa bahay o yung small office mo, ay yan ang aking karaynahan o ang iyong kaharian. Yes, this is my reign. My Ibig reign lang sabihin, yun yung area mo na kung saan ikaw yung namamahala. Oo. Pero iba yung pag, kunyari si Kristo, public figure, sinabi niya na ako'y may kaharian. Iba yun. Siyempre. Kaya si Kristo ay hari. May kaharian siya. Excuse me. Hanggang doon, huwag niyong i-deny yun, no? Oo naman, Among. So yan po yung isang title. Yes. Isang tawag sa kanya. Yeah. Isang hari. Tapos maraming mga songs that have been inspired by that title, no? Opo. Hoy, yung Handel sa Hallelujah. King of Kings. O yun, 3 notes lower ka. Alam naman ninyo ako. Sabay pa tayo. Hindi pwedeng hindi nagpa-practice pag umaawit. Si Satch lang yung pwedeng Speaking of such, Mm. muntik na akong himatayin sa kanya kaninang umaga. I woke up 4:30 in the Ano morning. na naman ginawa ng batang yan? Andun ako sa may tabi ng bintana doon sa veranda nung galing sa kusina. Kaayos ako ng kape. Aawit-awit pa ako ng hallelujah. Bigla lumusot yung dark figure doon sa bintana. Mong! Nagulat ako. Ay, nako. Ang aga niya nagbiyahe. Ayaw Kasi, niyang malate. Alam niya ako magmimisa ng 7. Ayaw niya ngayon. Umuwi yun galing ng Santa Takot. Rita. Ay, minsan. Tumatalab din yung takot eh. Si Satch lang paling makakapanakot sa inyo. No? Yes. Ito, may text po sa atin from 4671. Ang sabi niya, Maya pa oras po, ako po inyang megdibusyong kukeng divinong pamakalulu yan na ingka kong ausan. Divine Mercy, Among. Divine Mercy. So, mag-devotion niya po keng Divine Opo. Mercy. So, divinong makapamakalulu ing aus na kang Jesus. Alam niyo po yung mga, of course, we're talking about these titles. Maganda yan, no? Nga po. When you become, yung entitlement, we are all entitled to express our relationship with God, with Jesus especially. Dun sa nayon so dun sa nararamdaman mo. Because faith is also sentiments, ha? Tandaan mo yan. And then where you find your faith anchored, yun ang nagiging parang term of endearment mo sa Panginoon. Then ito pong pinag-uusapan natin, right? Lord, Son of God, these are mga real theological titles niya na hango din sa banal na kasulatan. But we can always relate ourselves to Jesus
You can give him your title like Jesus is my friend, my brother. Jesus, the closest to my heart. Jesus, my divine mercy. No? Yes. El Amor Ganda. Divine. Makikita mo yan sa Santo Niño, Hospice Day, Ayoko, malapit na. malapit na. Ang dami pinupupog ng title. Yun nga lang, mga titulong talagang may kabuluhan at talagang may kahulugan sa ating buhay. Right. No? Yung hindi lang whims and caprice na mga titles. No? Ito among may nagtatanong, bata pa to, si Harvin Piring. Yung tanong niya, pwede daw po bang King of Mercy? Pwede. O yan, Harvin. Why not? Basta alam mo kung ano ibig sabihin ng king, no? Yung king dyan is a servant yan actually. Aabot tayo is dyan. different, yes. The kind of leadership. King of Mercy, ibig sabihin, nangunguna sa awa, nangunguna sa pagpapakita ng pakalulo. No? Yes. Ayan, among. Maya-maya, aabot tayo dun sa isa pang title, no? Pwede pa naman, bago tayo Ay, mag-break. my favorite title. Pwedeng yan. simulan na natin, bago yung break natin. Bakit, Dito ako among, bumagsak sa theology. kaya nyo favorite? Ganun pala yun? Dahil kinuha ko sa 3 taon. Most memorable. Very memorable kasi this is the most widely used, and it is actually the whole sense of his mission. Among, pag sinabi po nating Christ o Kristo, saan po ba nanggaling yung salitang yun? Okay. Kasi akala ng iba, di ba, surname yun ni Jesus? O kala nila apelyido. Sabi ko Jesus ng Christ. apelyido yun, this is Jose Cristo, dapat ang tatay. Kanya na kinuha yun. Maria Cristo. Christ po is a title. Actually, it is a descriptive title of his role. It's an embodiment pala ng kanyang role. Ang Christos po ay Kristo ay galing ang Christ word from the Greek word Christos. Na ibig sabihin the anointed, ang hinirang. Anointed. Ang nalanyahan, ang pinahiran ng langis. Literally. So, among anointed, pinili. Sino pong pumili sa kanya? Ang Diyos. Ang Diyos. Ang Diyos Ama in this sense. Ang kanyang ama. O nga naman. Kasi, tama po ba? Yung sinasabi sa atin, di ba? Nung siya ay nyantiburanin ning iba, inganak, papunta kay Tiking Yatu, man kailangan kailangan means necessary ba? Hindi naman po, 'di ba? Pwedeng angel lang naman yung pinadala. Yes. Tulad ng lagi niyang ginagawa mula Old Testament pa pag may utos siya. Yes. Angel, bakit nga naman at that time si Kristo o si Jesus yung pinili? So, pinili nga. Yun po yun yung sense. It is also from the Greek word derived itself from the Hebrew term Messiah. Mesach. Messiah. Messiah. So, Christ Messiah and sa Messiah, atin. similar po yun? Yes, the same word. The same meaning. Okay. Although Messiah, kasi sa kanila ang talapagligtas ay yung hinirang ng Diyos. That's why Messiah also becomes synonymous with Savior, with Redeemer. Okay. So, pag sinabi nating Kristo at sinabi nating ang ating tagapagligtas o talapagligtas in Yes. Kapampangan, it's the same. Pareho lang pala. Kung hindi man same, at least complementary terms Aha. yan. Ang hinirang na talapagligtas, Jesus Christus the Messiah. Ganun pala yun. Hindi pala surname yung Kristo. Hindi. Buti pang Jesus, no? Apelyido. Yung kaibigan natin, si PJ. Ay, oo, syempre. PJ. Ang dami nating kaibigang... Si Paz de Jesus. Peace of Jesus, ibig sabihin. Malina. Ang ganda ng pangalan niyan. Mga de of Jesus. De Yes. Jesus ay... Oo nga. yan, ginawa nating apelyido. So, yun. De Jesus. Yung mga De Jesus ngayon, ibig sabihin, kailangan Christ-like o Jesus-like talaga sila. Mababait. Yes, of course. Ganda, among. Yung ibig palang sabihin nung Kristo. Among, nung ginagamit yung term na Kristo na yan, ginagamit po ba yan habang nabubuhay si Jesus? Di ba yung si Pedro mismo, you are the Christ. And who do people say that I am? Yan po ba isa sa mga kinapahamak din niya?
kasi. Yes, kasi yung alam din ng ang mga Hebrew kasi alam nila yung title din ng Kristos, no? Ng Messiah. Yan ang hinihintay nila sa pagdating ng panahon. Mga synonymous yan doon sa mayroon din isang titulong sa anak ng tao, the Son of Man. Son of Man. The Son of God. Yang mga titles na yan refer always to that same basic reality that the Jews up to this moment are still waiting for, no? Ayun, yun yung, di ba, Among, lagi ko Ang po yung tagapagligtas. kinukwento. Sabi ko, nung tumira ako doon, sandali lang naman, ramdam na ramdam ko kung ano yung Ay, saan ka pagkakaiba. tumira sa Sa kibbutz, di ba? Sa Palestinian side? Ah, hindi. Baka, Hoy, sabi mo sabihin, tumira ka sa isang kibbutz, ha? Aya? Saan diba? doon sa Havel Sa Karim? Arava Desert. Aray. Ay, talagang desertong-deserto. Walang katoliko, kaya kailangan kong sumali sa pagsamba Punta ka ng synagogue. sa synagogue. Eh, halos pareho lang naman yung liturgy. Pero sabi ko nga, yung pinag-iba niyan, may ano sila, may salmo. O di tayo, Oh, may salmo din. nagtorim-torim ka, no? Siyempre, Aha. siyempre. Ay, Meron lahat yung mga readings natin except for the New Testament, 'di ba? Sabi ko, ramdam na ramdam ko yung difference. Sila hinihintay pa nila. Ako, yung Messiah ko nandyan na. Oo, kami dumating Kasama, na. No? kasama na namin Babalik araw-araw. na Babalik na. Kayo wala pa. Yung pag-ibig, ramdam mo kasi yung Messiah mo nandyan na. Alam mo, minahal ka, kaya nga siya naipako sa krus at lahat dahil sa pagmamahal sa'yo. Sila, wala pang fulfillment. Yeah. Kawawa naman sila. Sila ngayon, hinihintay pa nila yan. Naka-tie up lahat yung mga... Kaya noong nagalit ang mga Hudyo, noong kasing na lahat ng titles na yun ay na-refer, nakikita nila na-claim na ni Jesus. Kaya ayan, ako. O, tapos magkukot pa Iba siya na ng- yung idea, iba yung idea nila doon. Naku. So, yung Christ pala, isa sa mga titles na, kanya naman talaga, pero Yes. yun nga lang, napahamak din siya. Kasi Oo. tinatawag siya na Kristo, hari ng kanyang mga disipulo. Siya ang the awaited one. Opo, Among, mag-break muna tayo ulit bago natin ituloy ang ating kwentuhan. Though many times I run from you in shame, I lift my hands and call upon your name. For underneath the shadow of your wings, my melody is you. Oh Lord, I seek you for I thirst. Your mercy is the rain on the desert of my soul. Oh Lord, I raise my lifeless eyes and see your glory shine, how your kindness overflows. Though many times I run from you in shame, I lift my hands and call upon your name. For underneath the shadow of your wings, my melody is you. Oh Lord, your sanctuary calls. I yearn to be with you in the rivers of your love. Though many times I run from you in shame, I lift my hands and call upon your name. For underneath the shadow of your wings, my melody is you. Oh Lord, your sanctuary calls. I yearn to be with you in the rivers of your love. Though many times I run from you in shame, I lift my hands and call upon your name. For underneath
Nagbabalik ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa Bright FM 919 or 91.9 Bright FM. Among, ayan na, sumagot na si PJ. Kumusta daw? Welcome back sa radyo. Nakikinig daw siya at tama. Yung pangalan niya ay Peace of Jesus. Oh, di ba? Oh. Tamang-tama, PJ. PJ. Ayan, PJ75. Ito, meron naman po tayong text na pangumbiraye niya mo. From 9586, malugod na kayo pong kukumbiran King Santo Niño Exhibit King Sapa Chapel, San Matias. Akit tala purang miyaya liwang titulo ning Niño Jesus. Yes. Ay, kapilan po ini. Oy, bukas na. Bukas. Ang po kapilan. Nagsimula yan noong pang Kaira. Anyang magumpisa na yung novena para kayong fiesta ng Santo Niño ken Domingo. Wapi naman kasi Anyang, Fiestang Barrio yun eh. Opo. Tako po, mga santing lareng Santo Niño ka rin. Ayan, pangumbirada na la po. Very good. Ini from 3980. May Santo Niño daw siya at mahal na mahal niya yung Santo Niño kasi siya yung nagbigay sa kanya ng anak. Atin pin pong magdebosyon makanya namang ni. Yes. Dengemi ka kaya nak manyag lang. Lalo na yung ini-invoke nila yung Santo Il Bambin Gesù. Yun ay Italian name. Actually, ang ganda pa Bambin Gesù or Il Bambino. Bambino just means a baby boy, no? The baby boy Jesus. Ayan. Kasi yung kinakausap daw niya, yung Santo Niño, nung wala pa siyang anak, binibihisan niya ng damit. Si Cristina Reyes daw ito. Ayan. Yes. So, may ganong devotion nga. Totoo pala. Naririnig ko lang po kasi yan, tsaka nababasa. Uy, alam mo yung among. mga nabanggit ko din yung mga Italiano. Meron silang devotion sa Roma na nasa simbahan ng Santa Polonia, church ng mga Agustinians, yung Madonna del Parto. Yung Our Lady of the diba, Childbirth. Oo, yung nagpapaanak. Dami nagpupunta doon kasi yung mga humihingi ng mga dasal para sa kanilang mga asawa, para sa mga sarili, no? That was my second year sa Rome and I knew that shrine. Ang ganda ng larawan doon, yung birhen doon. Actually, yung birhen nandun sa may side entrance. Opo. Yun ang shrine niya doon sa side. So, nakaharap kayo sa pintuan pagpapasok ka, pag magdadasal ka dahil siya mismo, she guards the doors, no? Nakaupo siya, matabang birhen. And you would see, parang nanganak. No? And she's so beautiful and she's all marble yung ano. Nag-usap kami ng kuya ko noon na buntis ang bayaw ko. Kasi she was having her third baby yata, third or fourth. Maselan siya. Sabi niya, pagdasal mo ate mo, baka kung anong, para naman maging safe delivery. Naalala ko yung Madonna del Parto. So one afternoon, pumunta ako doon. Naka-clerical ako. Naka-Amerikanang itim. No, pare, the usual, the pag usual nasa Roma. clerical style sa Roma. Bumili pa ako ng bulaklak dahil ilalagay ko sa birhen. Aalay. Oo. Doon pala niya, kung 2 years. So, it's very unheard of na makita mo isang pare nagdadala ng bulaklak. So, yung una pa lang na, yung image pa lang na yon, nag-a-attract na pala ako ng attention. Hindi ko alam. Para pala akong kalamay na naglalakad, nilalangaw na ako ng tingin ng mga... Ay, sorry, among. Oo. Kuwan pa naman nun, Sunday afternoon. Ang daming tao. So, pumasok pa ako sa simbahan. Ito pa yung ikalawang skandalo. Humarap ako sa Madonna del Parto. Pagpasok ko doon, daming mga matatandang babae, mga lola, mga nanay, may mga matatandang lalaki, mga young men na nakaharap din. Ako naman walang kasi I thought, di ba? Tsaka young man pa rin kayo, no? Oo, dala-dala ko yung rosas, nilagay ko sa altar ng Our Lady, doon sa may lalagyan sila ng flowers. Kaya pala bulong-bulungan yung mga Italiano doon, tapos nagdasal ako. Then when I told what happened, doon na nagsabi sa akin yung, naku, ginawa mo. Alam mo kung sino yung mga nagpupunta sa Madonna del Parto. Mga nanay, hinihingi nila yung magkaanak sila, o kaya mga lalaki, hinihingi magkaanak yung mga asawa nila. Patay! Ay, Diyos ko, ganyan ba? Kaya pala tingin sa akin yung mga... wala naman nag-call ng attention sa akin. Naka-clerical pa kasi. Na magsabing, Father, baka iba yung... iba yung gusto nyo
So, Nako. hindi ako minto na the following day, punta ako, civilian na lang ako. Hindi na kayo pinagdudahan. Hindi na ako, nakabaong pa ako na, sige, nagmamaong pala kayo. pa ninyo ko na yan. Ay, nako, among nakakatuwa naman yung kwento nyong yan I talaga. know it happened. Yung mga, actually, di ba, yan yung hinihintay ng ating listeners, yung mga kwento ninyong bloopers eh. Yan yung mga nagiging sikat. Yan. Si Kristo. Ang daming ang title, oh. Kaya pwede nating, alam niyo po yung Kristo, may isang liturgical design. Na kala ng iba, yung para pong yung, nasa radyo kasi tayo, wala tayong image. Hindi natin, Ito po yung parang letter P, tapos makikita niyo, tapos may X. Kumisa sa makikita niyo sa mga suot ng mga pari, sa mga paintings, yung ang larawan ay parang letter P, tapos may X sa gitna, pinatong yung X sa gitna, kunyari, no? Kaya ang sabi nila, ang interpretation, maski ako nung hindi pa ako pumasok sa seminar, kala ko ibig sabihin nun, Pax. Peace, no? Lapat na lapat pa naman, no? Opo, Peace nga. PX. Abbreviation. Although sa Angeles ng PX, ibig sabihin smuggler, no? Diba? May PX. Smuggled ko. Nagtitinda ng mga tax-free goods. Kukulim ba? Nire-raid noon ng mga nag-PX. Huwag na kung ano-anong kinukwento. Anyway, kaya PX, so kala ko noon Pax. Yung pala, nung nag-aaral na po kami, yung nakikita nyo yun, hindi po Pax yun. Yun ay 2 letters pala yun. Anong letters yun? 2 Greek letters po. The Chi and the Rho. The CH and the R. Chi is CH, yung pronunciation. Among, mabibitin tayo. Pwede nating ituloy po yan bukas. So mag-research po kayo ngayon. Ano ba yung Cairo? Hindi po yan yung biskuit na kinakain, no? Cairo yun. Cairo. Ito, Cairo. Medyo may balasubas sa lalamunan, no? Nahawa na kayo kay Father Bong, nagbibigay ng assignment sa ating listeners, ha? Hindi natin matutuloy. So, at least they can look that up. No. Opo. Huwag po kayong mag-alala. Si Among Jean nandito na at kung ano-ano na naman yung ikukwento sa atin. Pero gagawa po kayo ng assignment, ha? Sa pero ating gusto listeners. Kong pasalamatan si Father Bong. Thank you, Among, sa ano yon, sa yung pagte-take over, no, pagtulong dito sa radyo. Ay, Among, siya naman yung mag-pilgrimage niyan. Uy, narinig ko. Hindi ko alam. Siya chaplain, aba, Among, den pasalubong mi. Ay, ingat ka sa mga ISIS doon, ha? Hindi pwede, mas matapang si Among Bong kaysa sa mga ISIS. Pero, ganda niyan. May naging bida din sa akin sa Holy Land. Ay, wag naman kayong sabay-sabay aalis. Gustong gagawin lang naman akong tagapagkwento. Translator. Taga-translate. Huwag naman kayong sabay-sabay aalis kasi ano yung gagawin namin dito? Yeah, what will you do without us? Ay, nako! Si Kristo. Sinundan nga. Pumatol nga po ang aking Among Jean. Naku, umabot na naman tayo sa oras ng pagwawakas. Itutuloy po natin bukas ang kwento ukol sa mga tawag sa ating Panginoong Hesukristo. At kung ano ba yung susunod, Among, yung mga symbols, di ba? Mga symbols kay Kristo. Pero bago yun, kumbiran kay Pamo, i-greet kay Pamo, Among, Sister Michelle, makiramdam niya po kay Katamo at mangumustaya kay Katamo. Happy New Year ka, no? Happy New Year. Nagsimba yan sa akin nung Sunday, tahimik siya dun sa sulok. Kailangan namang magsasayaw si Sister habang nagmimisa. Very prayerful siya. Hi, Sister, punta lang na kayo po. Ating ko pang utang kay kayo. May mga kailangan pa akong i-deliver kay Sister kasi Among At hindi ako nakakababa kasi tayo yung nagmi-meeting. At si Among Tok din, nakikinig din yan ngayon. Kaya Among Tok, lahat ng mga kapatid na paring nakikinig, mga katekista, yung mga sa palengke, yes, sa mga San Matias, sa Santa Rita, St. Jude, Apalit, Arayat, yan, yung mga ating mga fans sa Mabalacat, yung mga EMDC sa Angeles, no? Kandaba din, tsaka Kandaba, Lubao. mga nakikinig daw sa atin dahil dami daw napupulot. Nakalokohan. Sama na yun. Tapusin po muna natin ang ating episode at mag-alay ng isang dasal sa ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen.
Panginoon namin, dumating na naman po ang oras ng aming pamamaalam sa isa't isa. Ganun pa man, kami po ay nagagalak dahil sa pinagkaloob mong pagkakataong magtalakayan, magkwentuhan at matuto sa isa't isa hinggil sa aming pananampalatayang Katoliko. Basbasan mo po kaming lahat, lalong-lalo na ang aming mga naging kakwentuhan na nasa kani-kanilang mga tahanan, pinagtatrabahuhan o kung saan man sila ngayon naroroon. Maging masaya po sana silang lagi dahil na rin sa iyong pananatili sa kanilang mga puso. Gawaran mo po sila ng kalusugan ng pangangatawan at kaluluwa at ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan. Kung sila man po ay may karamdaman ngayon o may dinaraanan silang paghihirap o suliranin, pagaanin mo po ang kanilang mga damdamin at ipadama ninyo sa kanila ang inyong pagmamahal at awa. Iniluluhog po namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo, naghahari kasama mo at ng banal na Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami, Santo Cristo del Perdon, kaawaan mo kami. At pagpalain nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sa inyong pakikisama at pakikipagkwentuhan sa amin sa araw na ito. Si Among Jean po ito na pansamantalang nagpapaalam. Among may pahabol na greeting. Ano Happy yan? birthday kay Camille Ordonez. Hoy, hoy, Camille. Yung inyong former parishioner na lagi ninyong inaalaska. Right. Yes. Happy birthday, Happy Cams. birthday, Camille. Ito po si Karen, nagpapasalamat at nagpapaalam sa araw na ito. Mayo'y hayag at ating ibunyag pagliligtas ng Diyos nasa krus ni Jesus.